Pinabulaanan ni Infanta Quezon Mayor Lord Arnel L.A. Loruanto ang pangamba ng mga 10-year migrant, kabilang ang ilang katutubo sa Sitio Camagong sa posibleng pagpapaalis sa kanila sa 10 hectares relocation area. Sa panayam ng Ronda Balita Probinsya, sinabi ni Mayor L.A. Loruanto na walang dapat pangambahan dahil wala siyang instruksyon na magpaalis at magpapanatili at ang DENR umano ang may sole authority pagdating sa protected area. Sa mga 10-year migrant natin, talagang matatagal na pong nandiyan, wala po naman dapat talagang pangambahan dahil wala po akong instruksyon magpaalis. Ikalawa, number one pala, wala akong karapatang magpaalis. Ikalawa ho, ay wala po tayong pinapaalis. Again and again, DNR po yung merong sole authority pagdating po sa ganyang usapin, lalo nga po nasasakop po ito ng protected area. Ang pahayag ng alkalde ay bunsod ng lumabas na balita hinggil sa isyu na ang mga naninirahan sa 10 hectares relocation area ay pinapaalis ng mga tauhan ng munisipyo. Kaya nga't noong nakaraang Lunes, February 9, 2026, sumugod sila sa pamahalang bayan ng Infanta para makipagdialogo kay Mayor L.A. Loruanto at upang alamin kung may katotohanan na pinapaalis nga sila ng alkalde sa lugar. Nagulat ako nung mabasa ko yung isang balita, narinig ko. Sabi ko parang unfair dahil wala naman tayong ganong instruction. Sana maging balance dahil hindi tayo nagbibigay ng instruction magpaalis, hindi tayo nagbibigay ng instruction doon na magpanatili, wala. At all, we don't have any instructions other than waiting for the recommendation of DNR. So yun po naman talaga. At kung ano man pong usapin, kailangan daanin sa korte po yan. Dahil sa abala umano si Mayor Loruanto, ang Municipal Administrator na si Attorney Renchel E. Arellana ang humarap sa mga residente kasama ang presidente ng Mabufa na si Maribel Marquez at ilang mamamahayag na isinama ng mga residente upang makinig sa naturang dialogo. Maayos naman umano ang naging pag-uusap na hindi gaanong nasubaybayan ng mga mamamahayag dahil pinalabas ng administrator ang mga ito. Sa ginawang pagpapalabas sa mga mamamahayag, hindi maiaalis sa kanila ang magduda kung pinalabas ba sila dahil hindi formal na nakapagpaalam o mayroon bang gustong itago. Ang masakla pa, hindi na lamang ibinulong sa mga mamamahayag na lumabas at inanunsyo pa dahilan para mapahiya ang mga ito. Ito ba yung mga taga-media? Labas po muna kayo lahat, sir. Ito ay personal na mga usapin. Hindi dapat. Bago at matapos ang dialogo, sinikap ng mga mamamahayag na makapanayam si Mayor Loruanto upang alamin ang aligasyon kung may katotohanan ba na siya ang nagpapaalis sa mga naninirahan sa Camagong. Subalit hindi raw ito pwedeng kausapin dahil maraming bisita. Natapat rin na noong araw ding yon ay katatapos ng bendisyonan ang mga bagong kagamitan ng munisipyo kaya't walang dahilan para sabihin ng alkalde na hindi patas ang naging pagbabalita dahil hindi nakapakinig ang mga mamamahayag sa dialogo at hindi rin nakausap si Mayor Loruanto. Ang nakapanayam na lamang ay ang mga naninirahan sa lugar, kabilang ang lola na katutubo. Doon napag-alaman ng mga mamamahayag na sa halip na mapawi ang pangamba sa isyu ng pagpapalayas sa kanila sa lugar, lalo pang tumindi ang pangamba dahil sa sinabi ng administrator sa kanila na ibigay ang buong listahan ng mga naninirahan at hahanapan sila ng lugar na mapaglilipatan. Ito ang lalong nagpatibay sa kanilang paniniwala na totoo ang aligasyon na sila ay paalisin sa naturang lugar. Sabi po niya, at dalhin po daw doon at mag-uusap-usap daw po uli, magmi-meeting at kumbaga iaayos daw po niya. Tapos yung sabi nga niya, kumbaga daw, ililipat daw kami ng lugar. Aba, saan po naman nila kami ililipat ng lugar, samantalang yung lugar na namin. Samantala, sinabi ni Mayor L.A. Loruanto na dapat ay mag-ingat sa kung sino-sino ang nagsasalita tungkol sa pagpapaalis, sa pagpapatayo. Lahat umano na yon ay hindi pwede dahil protected area at DNR lang ang pangunahing at siyang may otoridad. Bagaman ang 10 hectares umano ay ginawang relocation site 20 taon na ang nakakaraan. Pero hindi batayan ito. Huwag din umanong paniwalaan ang mga naririnig at dapat maging maingat ang taong bayan.
Una-una, mag-ingat po tayo sa kung sino-sino ang nagsasalita sa inyo patungkol po sa pagpapaalis o kaya po naman dili kaya ay pagtatayo. Lahat po yan ay hindi po pwede. Ito po yung nasa protected area. So meaning to say, DENR po on Department of Environmental and Natural Resources ang pangunahin at siyang may otoridad pagdating po sa usapin dito. Bagamat yung 10 hectare relocation site ay nabigyan ng approval noon para po paglipatan dahil po sa nangyaring pagbaha sa Infanta, halos 2 dekada na nakakalipas, pero 2 dekada na nakakalipas, pero hindi po ito patayan. Ano po? Yung mga naririnig o kahit po ba mga taga-munisipyo may nakita kayo, wag po kayo maniniwala. Ang paniniwala po at stand natin, lalo ako bilang inyong punong bayan, maging maingat po dahil DENR lamang ang may karapatan magsabi po kung sino aalis, kung sino may violation, or other than that, the court itself o korte. So, minsan marami pong nakiklaim, pero hindi po yun tama. Kaya maging maingat po tayo. Yun po ang paniniwala at paninindigan natin na only proper venue to settle kung mayroon po diyang hindi po nagkakaunawaan with regards to claims, korte pa rin po yan. Hindi Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.